So yun mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ayaw pa mapindot At ito pag-usapan ho natin, ito TV5 or rollout sa digital signal ng TV5 nationwide na. Nako po, marami na naman mag-iiyakan ito. At ito, yung about sa mga ratings, mag-usapan na rin natin. At June Casimiro Bayani Jr. ay maaaring makasuhan ng cyber libel sa pagbabanta sa Tito Vic and Joey. At ayun, syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at papindot na lang din yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin natin to. Ito yung about sa ratings. Yan, wait lang. Tingnan natin yung ating ratings. Ngayon na lang ulit ako nagbasa ng ratings, no? Kasi ginanahan na ako magbasa ng ratings gawa ng sa kabila pala, binabayaran pala daw ng halusos yung Kantar. So, ngayon magbablog tayo. So eto na, sabi ni eto, noontime show, showdown. Ano ba to? Nielsen Notam. Unahin natin ang tahanang pinaka, yung TTP. Yan, makikita nyo, 2.8, 3.3, 3.3, 2.6, 3.2, 3.1. Sa Showtime naman, 2.7, 2.3, 2.3, 2.0, 2.4, and 4.2. Uy, nalamangan sila nun Oo, ilan yun? Ilang beses yun? Ay, ano rin, bali una, panalo ang tahanang pinakamasaya. Tapos, pangalawa, pangatlo, tabla. Pagdating sa pangapat, panalo ang It's Showtime. Panglima, panalo pa rin ng It's Showtime. Panalo pa rin ng It's Showtime sa, bali, 1-3. Oo, panalo ng 3 beses ang It's Showtime sa TTP. TTP, eto ang siya. Parang code lang sa mga games. So, eto. Sa Itbulaga 5 CNN Studios and TVJ Incorporated. TVJ Production pala. Sorry. So eto 4.1, 4.4, 4.1, 4.7, 4.5, and 4.1. So, hindi siya nag-line of 3, hindi rin siya nag-line of 2. Kagaya ng TTP. Sabi ko nga sa inyo, It's Showtime talaga ang magiging talagang kalaban dito ng Tito Vic and Joey, hindi ang TTP. So, yan. Congrats. Yan, 14344. Yan, makikita nyo, aliwanag po niyan mga kadabarkads, So, syempre hindi mangyayari ang malaking ratings na yan kung hindi dahil sa walang humpay na suporta nyo sa ating sa ating noontime show, number 1 na noontime show ng Itbulaga. Syempre, yung mga yung mga bumibili ng ratings dyan, baka naman pengi naman kami. Nahawa na. Hindi, ano lang yun. Okay lang naman yun, wala naman pong big deal dun sa pagbili ng ratings na yan kasi siyempre kailangan din nilang gawin yun para pang bulag sa mga kanilang mga supporters. Okay, dito naman tayo sa pagbabago or pagpapaganda ng TV5 sa kanilang signal nationwide pala. So ito, roll out sa digital signal ng TV5 nationwide na. Yan ang misyon ngayon ng TV5 CEO Robert P. Galang matapos
i-anunsyo ng pagpapalakas ng digital signal repetition nito sa isang MediaCon kanina. Ayon kay Galang, magiging nationwide na ang DTT signal ng TV5 pagdating ng 6 na buwan makalipas ang matagumpay na DTT operation sa Metro Manila. Sa ngayon, ginagawa na ng TV5 ang lahat para palawakin pa ang audience ng kapatid network sa gitna ng sunod-sunod na ipinapalabas ng mga bagong programa sa TV5 ngayong taon. So basahin natin yung mga comment ng ating mga Dabarkads. Sabi ni Ben Carino Corpus Aquino, ba't wala pa sa Pangasinan? Sir, waiting ka lang ha. Ano yun? Kaka-anunsyo pa lang eh. Ano yung pag-anunsyo? Kaagad meron na. Ito pa, ba't wala pa sa Cebu City? Sir, Edward, kaka-anunsyo pa lang. Hindi naman agad, nakatayo na agad yun, ha? Ito pa, sabi ni Chio Vega, sa Cebu, wala pang digital TV. TV5, ang bagal pa ng signal kanila at PLDT at Smart. Low pa rin ang ping dito sa Visayas at Mindanao. Waiting na waiting lang po tayo, mga kaibigan. Mark JC Velarde, ano to? ABS-CBN to ha. Kahit nawala sa ere ang channel ng ABS-CBN, Go Digital na ang newest na mga programa ng TV5, One Sport and One PH na mapapanood sa mas malinaw na reception ng TV Plus. Pinremote ko na TV, ano pala, yung ano ba yan? Yung sulit TV box ha. Yan, bili na kayo nun. Ayos, kaya pala nakuha na sa TV Plus namin, TV5 ang linaw, North Nueva Ecija kami. Sana dito din sa Batangas City meron ng digital. Pang ano po yan, pang buong Pilipinas po yan. No, kaya waiting na lang ho tayo mga Kadabarkads kung hindi naman agad-agad na magagawa yon, pero sinusure namin kami mismo rin dito ng mga vlogger na mas mapapaganda at mapapalinaw po yung panonood nyo sa Tito Vic and Joey sa Itbulaga. Etong may bagong mission ng TV5. Sana tanggalin na ang sisterhood agreement nila sa probinsya. Sana TV5 talaga hahawak ng operation nila kasi ang pangit ng TV dito. TV5 dito sa amin sa Zamboanga City. Okay, yun yung mga hinanaing ng ating mga Dabarkads. So ibig sabihin ng digital tower transmitter ng TV5 ay nationwide soon. Tama ba ako, kapatid? Tamang-tama po, Sir Vicente D. Castro. Ipakabit mo na kasi lahat ng transmitter bago digital yan. Sabi naman ni Loisa, TV Plus po gamit ko. Nagtataka lang po ako sa umaga-umaga, malinaw nakukuha ng TV5 1PH. Pag medyo magtatanghali at gabi na, wala na po. Tapos ang gabi namin po meron everyone po ganun. Ano? Sa ngayon gusto ko nang unahin nyo muna ang Papa HD ng TV5 kasi marami kayong paparating ng mga show tapos di malinaw. Ibang show nyo, hopefully TV5 in HD sa Signal TV. So daming mga request dito ng mga Dabarkads natin, mga Dabarkads. Pero waiting lang talaga po, waiting na lang po tayo sa mga sa katulad nyo sa ganyang anunsyo. Hindi naman agad yan mabilisan eh. Hindi naman tayo katulad ng kasing yabang ng kabila na kahit na dati pa silang nakapagpatayo niyan eh. Yung iba kasi dyan masyadong bayabas eh. Hindi naman tayo ganun kabayabas, no? Oo. So eto, dito naman tayo. May papanoorin tayong video. Saan na yan? Eto, naku po. May nag-shutdown na. GMA naglabas ng port, tsaka na pala to. Tsaka na pala yung Birius na yan. Dito muna tayo.
sa Tape INC tumitindi ang galit sa Tito Vic and Joey. So bakit ba patindi ang galit nyo? Ano pa rin ba problema nyo? Hindi pa rin ba tapos yung galit nyo na yan? Tagal na yan Uri at pakinggan ang buong detalye. Okay, pakinggan natin. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang Television and Production Exponents o Tape Inc. sa titulong trademark at hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nakikipaglaban para makuha ang trademark kahit officially nang nakuha ng TVJ ang Eat Bulaga trademark. Laban lang. At mas lalong nagiging palaban pa rin sila laban sa TVJ at sa mga netizens na patuloy na tumatawag sa kanila ng fake Bulaga at patuloy na nanlalait sa kanilang bagong title ng kanilang noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Ayon pa sa kanila na hindi pa tapos ang laban dahil patuloy nilang ilalaban sa korte ang titulo na nararapat daw na sa kanila, pati ang mga host ng Tahanang Pinakamasaya ay nagiging palaban na rin sa TVJ at tila wala ng respeto sa mga legendary trio at wala daw silang balak tularan ang tatlo, ganun din ang Tape Inc. na wala din silang balak na sundan ang yapak ng TVJ. Sa ngayon ay mukhang wala na talagang balak pang magkaayos ang magkabilang panig dahil sa ngayon ay mas lalo pang lumalalim ang wala nang balak talaga. Tsaka ang pangit ito na lang sa mga nagtatanong. May mga nagtatanong din may mga nag-iisip. Sabi niya, Jay, paano kaya pag natapos na talaga tong issue na to? Magkakabati pa kaya yung mga Halusos at TVJ? Kasi mga dati magkakaibigan naman yun. Sabi ko, pagdating kasi sa pagkakaibigan, lalo't humaba at lumalim na yung gusot, malabo na talagang magkaayos yan. Hindi katulad dun sa mga biglaan lang nag-aaway, biglaan lang magkakilala, biglang nag-aaway. Pero may maayos pa yun. Pero bang mga ganito, lalo't ang sakit ng ginawa ng mga Halusos sa TVJ. Lalo yung brutal yung kanilang ginawa dyan. Halos ginawa nilang tanga yung tatlo. Halos niloko kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Kung ano-ano yung mga, kasi sakit kasi para sa tatlo to kasi minahali sila ng gusto diba? May kita mo naman sa mga interview nila minahal nila ng gusto itong Tape INC, itong mga Halusos bilang mga kapatid nila, no? Pero ang ginawa sa kanila, tinarantado pa rin sila. Kaya kung magtatanong tayo or mag-iisip na magkakabati pa kaya sila, siguro magkakaayos pero hindi na maibabalik yung dating sama nila kasi 'di ba nasira na Kasi ang Tito Vic and Joey, kaya nga hindi sila nagpirmahan ng mga kung ano-anong kontrata, no, alam nila na sa kanila talaga yung Itbulaga simulat sa pool pa lang. Kaya hindi na sila naghangad na magkaroon sila ng production, no? Kasi nga alam nila na tropa nila, kapatid, kaibigan yung Tape INC. Pero hindi nila akalain na gaganyanin pa rin sila dahil na pinagkatiwalaan nila ngayon na nasira na, malabo nang maibalik yun. Kaya para sa akin, hindi na magkakaayos yan. Siguro magkakaayos man pero yung dating samahan nila, parang malabo na yun. Sa kabila ng tsaka ito ang mga lalo ang Halusos, diba, alam naman natin yung pride ng mga yan. Hindi yan basta-basta yung papakumbaba. Tingnan mo hanggang ngayon nga lahat ng interview matapos nilang kunin sa amin, diba, kunin sa amin, ganun. Lalo pa yan, ilang milyon na yung nagagastos nila. Ilang milyon na yung uubos nila. Kawawa nga sa APT. Charot. Kawawa nga sa APT. Abono ng abono. Charot. Kawawa sa APT, no? Antonio. Hindi. Yun nga, na malabo na magkaayos yan. Siguro pwede naman magkaayos pero yung tinatawag na gaya ng dati, hindi na yan siguro. Lalo't ilang milyon na i-involve na pera dyan. Milyon na buti sana kung mga K
KKKK lang. Oo, million na yung mga nai-involve dyan na pera, kaya malabo na yan sa mga mayayaman, sa mga maimpluwensya, mga kilalang tao, malabo na yung mangyari. Lalo't pagdating sa pera. Sa side ng Alusos ha, disclaimer ha. Hindi sa side ng TVJ. O baka mamaya ano ibig sabihin ng iba dyan eh. Okay, play natin. Mga hidwaan, bagamat patuloy pa rin silang nagpapasaya ng ating mga kababayan at tumutulong, ay hindi na maaalis ang sama ng loob nila sa isa't isa. Hanggang ngayon naman ay maraming nanggagalaiti sa galit at sinisisi pa rin ng mga netizens si Paolo Contis dahil kung hindi daw dahil sa mga pakikisawsaw niya sa away ng tape at TVJ ay hindi daw ito lalalapan ng ganito at hindi rin daw Alam mo, mapatungkol naman dun kay Paolo, kasi uso naman plastikan niya sa artista eh. Siguro pag time na magkasalubong si Paolo Contis at ang kung ano man sa legit Dabber Cards or katulad niya si Jose, may ano pa yan sa GMA, di ba si Jose? So nakapag-host pa nga doon si Jose sa ano yun? Nakalimutan ko yung ano ng GMA na yun. So nagkikita pa rin sila doon, no? So para sa akin kay Paolo, matigas mo ni Paolo eh. Oo, at may mga ayon nga sa source ko, yung taong yan, pag nakikita ka niyan, babatiin at babatiin ka pa rin yan. So maganda naman yun. Babatiin at babatiin ka pa rin yan, at ngingitian ka pa rin. Pero, sawa ni pera. Pero ang tanong, totoo ba yun? Hindi ba ka-plastikan yung pagbati sa'yo? So, yun yung tanong dun eh. Kung halimbawa magkasalubong, Tito Vic and Joey, Paolo Contis, ay mga idol. Tito Vic and Joey. Di ba? Siyempre, Tito Vic and Joey, stop. Nakikipagkamay din, pero alam mo na, alam naman din nila kung ano yung mga ugali ng mga artista dyan. Kaya si Paolo Contis, mabait naman daw talaga yan sa personal. Mabait naman daw talaga yan sa personal si Paolo. May saltik lang talaga. Si Paolo. Dating ano niya, sino ba yung nagkwento sa akin? Parang dating PA niya. Dating PA na ngayon ay secret. So ganoon daw galing niya ni Paolo. Talagang babati yan. Hindi daw yan hindi daw yan supladong tao. Kahit sa mga fans ganun din. So okay yun, wala ang problema. Ang ano lang naman diyan kung totoo ba yun, kung hindi ba ka-plastikan yun. Bash ng husto ang noontime show ng Tape Inc. na tahanang pinakamasaya. Matatandaan kasi ng makailang beses na binabanatan ni Paolo Contis at Isko Moreno ang TVJ tuwing may live episode ang kanilang noontime show, na kung hindi damit ang papunahin, ay edad naman pati ang mga nakaraang issue ay isang beses ay binanggit ni Isko na kinasangkutan ng 3 noon, tungkol sa babaeng ipinangalan sa soft drinks. Samantala, patuloy naman na naglalaban sa pataasan ng yung about naman doon kay Isko Moreno, si Isko nga, ilang beses ko naman na sinabi sa inyo, na paulit-ulit, na si Isko, okay naman, kaso nung pumasok siya sa tape, doon na nagka-leche-leche. Hanggang sa buwabanat na rin siya, mapatungkol doon sa Pepsi. Sino nagmonta nga ngayon, di siya. Kasi ang dami na nagpatunay na ang Pepsi Paloma and TVJ issue is katang-isip or ginawa lang para ikakasikat ng ibang tao. Or ginamit lang talaga ang TVJ para mapag-usapan ng ibang artista. Katulad yan yung kay Pepsi Paloma na yan. So malaki sampal lang kay Isko Moreno nun sa kabila ng puro siya kabutihan ng lumalabas sa bibig niya. Bigla siyang babanat ng gano'n. Na samantalang hindi naman siya binabanatan ng Tito Vic and Joey. Kaya yung mga Iskonian dyan, mga bobo kayo. Mga tolongges. Mukhang manglalait lang ako saglit kasi nilalait ako nung babae dun eh. Hindi naman ako pala patol sa mga babae. Alam ko naman dalawa bunganga nyo eh. Para dun sa Arabong mukhang Hapon, tsaka dun sa babaeng mukhang Koreana na
kinapos lang ng ilong. Koreanang kinapos ng ilong. Oh, good luck sa inyo. Siguro mag-asawa kayong dalawa. Oo. Sila yung bumabanat sila ngayon sa akin. Sabi ko, anong binabanat nila? Pa-English pa yung yung si Arabong mukhang Hapon. Arabong mukhang Hapon na walang ligo. Hindi ko alam kung Islam siya. Kasi kung Islam siya, parang hindi siya bagay sa... Yung wala magsalita No, bilang isang kapatid nating Muslim, hindi siya bagay sa ganun. At ang pangit niya mag-explain. Walang pamagat, walang gitna, walang dulo. Nakakahiya lang. Kung sakaling kapatid natin siyang Muslim, hindi siya dapat sumasali sa mga ganitong usapin, no? Dapat focus lang siya kung ano yung ng mga Islam. Dahil kagalang-galang ang tingin namin sa mga kapatid natin na Islam at mga Muslim. Ewan ko lang kasi nagsusuot kasi siya ng basta. Oo, tapos yung pananalita niya. Kadalasan kasi sa mga sa tono ng pananalita niya is maririnig mo doon sa mga katulad niya sa mga Maranao. Kapag nagsalita ang mga Maranao ng Tagalog, ganun yung tono katulad doon sa kanya. Ewan ko lang kung anong tribo niya. Pero sana wag tayo magka-tribo, no? Oo, kasi... Okay, balik na tayo dito. Panoorin natin to. Ang Eat Bulaga ng TVJ at It's Showtime, samantalang ang tahanang pinakamasaya naman ay patuloy na nangungulelat sa ratings. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion... Wala. Galit na galit pa rin pala ang Pero hindi natin alam kung totoo itong video na to, no? Kasi voice over lang siya. Ito naman. Paolo Conti, saminado sa... Ay, wala na to. Napanood ko na to. Ayoko nang panoorin to. Ayoko nang panoorin to. Dito tayo sa isang video. No? Ay, ito pala yung kay, yung kay Miles. Panoorin ho natin tong kay Miles. Ang ganda ng sinabi dito ni Miles Ocampo sa TVJ. Nakaka-touch lang. Panoorin lang natin saglit mga kadabar cats. Panoorin. Ewan ko kung mga napanood na to iba. Pero tingnan nyo. Pakinggan nyo maigi. Ang ganda ng sinabi ni Miles. Kahit saan ako pumunta, parang kilala ko, knock-knock. Ganyan yung mga tao sa akin. Tawagin ako, mas, wala ka bang knock-knock dyan? Knock-knock. Who's there? Welcome back. Welcome back. Welcome back. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay? Iba pala, Miss Karen, pag nakita ka ng everyday. Iba pala, Miss Karen, pag nakita ka ng everyday ng mga tao. Tapos, like, growing up, never ko naman naisip, Miss Karen, na papasok ako sa isang noontime show or maging host ako, diba? So, parang, isa yun sa malaking parang 360 ng buhay ko na iba talaga siya na hindi ko na-expect na makakapasok ako sa ganong pamilya, sa ganong world. Parang ganyan. Ano yung naging break mo na palagay mo nakapagbago sa posisyon mo sa showbiz? Honestly, Miss Karen, because of Eat Bulaga, may mga nakakilala naman po sa akin dati, sa mga acting ko and all. Pero nung nagpasok ako ng Eat Bulaga, Miss Karen, parang iba, kahit saan ako pumunta, parang kilala ko, knock-knock, gaganyan yung mga tao sa akin. Tawagin ako, mas, wala ka bang knock-knock dyan? Knock-knock. Who's there? Welcome back. Welcome back. Ay, umulit na pala. Hindi, totoo naman yung sinabi ni Miles. Kahit ako din, hindi ko masyadong talagang sa akin si Miles Ocampo. Pero nung nasa TVJ na siya, doon na talaga, doon na lalo siyang nakilala. So, ang galing kasi may kita mo yung utang na loob na tinatanaw ni Miles Ocampo sa Tito Vic and Joey. No? So, napakagandang So, dito na tayo, mapunta sa tawag dito. Yan, may kita niyo dyan si screen. Balik na natin ng konti. Ba't ayaw? Ba't nawawala? Dito. Sino ba nag-post nito? Okay, ito. Ang nag-post po nito ay Solid TVJ Legit Dabber Cards Fighter Authority.
So, dito, eto nga, may nakalagay kasi dito na itong si Jude Casimero ay kung ano ang pinagsasabi. Dapat makulong itong taong to. Oh, so, yan pa yung dati, yung mga dati pa to, no? So, na screen recorder, ano yung ano, na ano ng mga followers. So, eto pa yung isa nakita ko kanina. Yan. Ewan ko kung totoo po ito kung 100% na legit to ipapadampot na ito sa otoridad at ipadala na ito sa NBI dahil bibigyan nito ng death threat ang Tito Vic and Joey. Gusto niyang pagbantaan ang buhay ng TVJ at sinasabi pa niya na mga post niya na may mamamatay sa TVJ. So wanted for cybercrime, pinagbabantaan niya ang trio na Tito Vic and Joey. Binigyan niya ng death threat. Ito pa, ano nga natin? Tingnan natin yung mga comment ng mga ano. So, tingnan natin mga comment ng mga blabber gods. Huwag na lang nating pansinin. Ganon talaga ang taong pusong nagmamahal sa kanila. Gusto tulad din natin, pray na lang tayo. Ano sinabi ni ma'am yan, no? Hindi ko na-gets yun Anyari dyan, baka disappointed lang o gusto sumikat. Sabi ni Tarsila. Yan. Ang igaganti mo. Anong igaganti, Jerry? Ipakulong na yan, gago yan. Sabi ni Eduardo de Leon. Ito naman sabi ni Amir, gago pala yan. Prinsipe K na yan. Baka nag-addict kaya. Di natin alam nung sinabi Ang kapal ng mukhang Prinsipe K matapos tulungan ng TVJ, ganyan. Yun lang. Baka nasiraan na ng utak yan, dapat lang bigyan ng leksyon. Hindi kasi nagtataka din ako dito kay June. Ito na yung FB niya ngayon. Nagtataka ako dito, ang dami niyang kaaway din sa sa Facebook niya. Meron dito, meron siyang pinuso yan. Huwag kayo makikipag-inuman dito kay Flip. Flip ito ng Irene Village. Ano daw, magnanakaw daw, ganun, Flip Flip. Sabi ko, bakit ganun? Parang ang dami niyang kasi may mga profile niya, wala na rin akong makain ulol. Wala na raw akong makain ulol. Ako pa, puday nga kinakain ko. Diba? Yung mga, niya, yung mga post niya, parang kakaiba. Parang may something. Ito pa yung kupal daw. Parang ang dami niyang kaaway, parang nagwo-wild siya ngayon. No? Ewan ko lang di natin alam ang buhay niya kasi tagal niya na rin nawala sa showbiz. So, may mga ganyan kasi talaga. Yung kay Pepsi pa lang ginamit ang TVJ para sumikat Ito pa kaya, mali nyo, gusto niya lang talaga rin magpapansin dito sa social media para, para sumikat at maalala ulit siya ng mga tao. At kung about naman dun sa pwede siyang kasuhan ng cyber, pwede naman talaga. Kasi pag death threat po yung sinabi niya na may mamamatay soon sa Tito Vic and Joey, kaso baka mauna pa siya. Oo, ay mahirap kasi magsalita. Alam niyo yung mga taong alam niyo yung mga basher ng Tito Vic and Joey, minsan may nababasa akong ganyan. Matatanda na, malapit na daw ganito, ganyan. Hindi nyo ba alam, kakapanalangin nyo, baka umabot pa ng 200 years yung TVJ. Ito. Isa kasi kada panalangin natin sa ibang tao na mawawala na. Yan pa yung yan pa yung nagiging matibay. So mga Dappercats, ano may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang
TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Bang